God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga igsoon, happy fiesta! Siguro nagtatanong kayo anong fiesta ito, no? Dako nga fiesta, mga igsoon. At ang fiesta ito, sentro ng atong pagtuo. Ang fiesta ng Diyos, iisang Diyos, pero tatlo persona, Santissima Trinidad. Kanina, bago ang misa, nakita ko ang sakristan, naghahanda ng insenso. Tanong ko, para saan ang insenso? Kasi normally pag Sunday, walang insensong ginagamit. Pero sabi ng sakristan, at talagang maalam siya, sabi niya, Father, fiesta po ngayon. Fiesta ng Holy Trinity. Dako nga fiesta. At makita natin, madama natin, na ang Domingkong ito, kakaiba sa lahat ng fiesta. Maganda ang mga pagbasa, maayos ang pagkabasa, magaling ang ating choir, maayos na nagsiserve ang mga sakristan, at kayo ngayon, handang-handa para sa selebrasyon ng ating banal na kapistahan. Palakpakan po natin ang Diyos. May tanong po ako sa inyo bago ang ating homily. Simple lang po ang tanong, pero alam kong mahirap sagutin. Nakita niyo na ba si God? Nakita mo na ba si God? Nakita as in physical ng inyong mata. Nakita mo na ba si God? Sino dito ang nakita na ang Diyos? Pakitaas ang kamay. Wala pa. Okay? Tama po, no? Kasi sa Bible kasi, kapag nakita na ng mga propeta o ng mga alagad, ang Diyos ng kanilang mata, pag nakita mo na ang Diyos sa panahon ng Biblia, pwede ka nang mamatay. Pwede ka nang kunin ni Lord kapag nakita mo na si God. Pero dahil walang nagtaas na nakita niyo si God, so hindi pa tayo handang mamatay. Di po ba? Tama ako? Dahil may mission pa tayo. Wag muna Lord, wag muna akong kunin. Dahil hindi pa natin pisikal na nakikita ang Diyos. Pero, sa mga tao na maaring hindi sinagot ang tanong, nakita nyo na ba ang God? Nakita nyo na ba si God? Sana naman, kahit hindi nyo pisikal na nakikita, hindi kayo nagdududa o hindi kayo nawawala ng gana o nawawala ng pagtuo kung may Diyos ba. Kasi marami sa atin, dahil hindi nakikita ang Diyos, hindi nahahawakan ng Diyos, nawawala ang kanilang pagtuo. At marami na po ngayon ang hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos kasi hindi nila nakikita ng pisikal. Mga igsoon, ang Diyos hindi makikita sa mata, sa pisikal. Ito po ang tandaan natin. Kasi kung sa mata, sa pisikal, nababase ang
katotohanan ng Diyos, di sana kawawa, kaluoy ang mga bulag. Kaluoy ang mga tao na hindi makakita. Hindi nila makita ang Diyos kasi bulag sila. Kaluoy din ang mga duling dahil doble-doble ang kanyang nakikita. O kaya kung minsan yung mga duling criss-cross ang kanilang nakikita, hindi malinaw, hindi klaro. Kaya nagaduling-duling. Hindi nababase ang existence ng Diyos sa pisikal na pagkikita. Mga igsoon, buhay ang Diyos. Konkreto. Hindi natin siya pisikal nakikita, pero nandyan siya, ramdam natin siya, at siya ay buhay sa ating pang-araw-araw na kinabuhi. Ito ngayon ang kapiyastahan na ating sineselebrate, mga igsuon. Ang kapiyastahan na ang Diyos, iisa. Iisa lang ang Diyos. Pero sa ating pagtuo, sa revelasyon niya, sa pagkakita natin at pagka-experience natin, tatlo siya persona. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ito ang kanyang revelation sa atin. Kaya mga igsuon, hindi nyo man siya pisikal na makita, mahawakan, pero ang Diyos, tuod-tuod gid, ramdam nyo at buhay siya at kailanman hindi nangiiwan at kasama natin. Iisang Diyos, malapit sa bawat isa, tatlo ka persona, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ano ito sa aton bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano? Paano nyo ba talagang mararamdaman na ang Diyos buhay, na ang Diyos hindi siya nangiiwan, na ang Diyos malapit sa atin? Ito po sa ating mga oratio. Oratio, salitang Latin na ang ibig sabihin pangadi, pangamuyo, prayer. Mararamdaman nyo at talagang mapapatunayan nyong buhay ang Diyos, Santissima Trinidad, sa inyong pangamuyo, sa inyong oratio. Simple po, meron tayong ginagawa, tayong mga Katoliko, na inyong kayamanan, maaring hindi nyo na-appreciate, pero powerful, direct, pero simple. Alam niyo po ba na may ginagawa kayo sa inyong adlaw-adlaw na kinabuhi na pangamuyo, tanda ng inyong pagtuo sa Diyos, tatlo ka persona. Ang pagtanda, pagpangrus, kada moment. Kapag kayo ay magtanda sang krus, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mga igsuon, simple, direct to the point, powerful prayer. Di po ba, kapag kayo ay dadaan sa katedral o anumang kapilya, magpangrus, kasi nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Isa ka Diyos, pero tatlo ka persona, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kapag kayo ay dumadaan sa sementeryo, dito po sa may patpat, o kaya sa mga highway, dito po sa may highway dyan, yung Catholic Public Cemetery, nagpangrus. Dahil naghihingi tayo ng prayer, powerful prayer, para sa mga kalag, para sa kanilang kapahuwayang dayon. Sa mga kabataan dito, kapag kayo ay naglaro ng sports, basketball, volleyball, o para maiwasan ang anumang peligro, ano po ba ang inyong unang ginagawa? Nagpangrus sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tanda ng pagtuo at mararamdaman ninyo, simple, direct, at pagtuo sa iisa ka Diyos.
Hindi nyo masyadong na-appreciate, pero very powerful po to, mga igsuon. Kaya sana, magmula ngayon, kapag gagawin nyo ang pagtanda sa krus, lagyan nyo ng love. Put love. Opa ba? Opa. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Opa. Gugma. Dahil nagatuo tayo sa isa ka Diyos. At hindi lang po yan sa ating oratsyo. Nabinyagan ang bawat isa. Maaring hindi nyo pa napapansin o hindi nyo natatandaan dahil tayong mga Katoliko, nabibinyagan tayo na baby. Wala tayong memory. Baby tayo. Nakikita lang natin sa video o sa ating mga pictures. Pero hindi natin nalalaman. Pero alam niyo po ba na sa inyong binyag, lahat po ba kayo rito na binyagan na? Kasi po, alam ko sa inyong pagsimba bilang mga Katoliko, niligtas ni Kristo, dapat nabinyagan. At kayo ay nabinyagan. Di ba ho ba? Binuhusan kayo ng tubig, di ba? Kung kayo ay malaki na, drum-drum na tubig ang ibuhos ni Father sa inyo. No ho? Pero hindi ho yun ang essential. Ang essential, yung formula, yung oratio, yung pangadi. I'll baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga igsoon, kayo ay nabinyagan. Kayo ay may tatak, merkado, bilang mga Katoliko Kristiyano, sa isa ka Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya po, privilege po yan. Gift ni God sa inyo, ang inyong pagtuo. Hindi kayo miyembro ng Iglesia ni Kristo na hindi naniniwala sa Diyos, Anak. Hindi nila pininiwalaan na si Jesucristo ay Diyos. Hindi kayo miyembro ng ibang sekta na hindi nila pininiwalaan, ang pininiwalaang lamang ay ang Diyos Ama. Hindi rin kayo Muslim o Buddhist. Kayo ay Kristiyano Katoliko. Ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao, baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya pribilehiyo po ito, mga igsuon. At kailanman, hindi ito mawawala sa inyo. Dala-dala nyo yan. Saan man kayo magpunta. Dahil may isang Diyos na hindi kayo iiwan. At tuod-tuod gid siyang kasama natin. Because you are baptized, you belong to the family of God. At kung napapansin din po nyo, oratio, pagkatapos po ng mahaba kong homily na ito, tayo po ay mag-profess ng ating creed. Nicene Creed. Apostles' Creed. Ano po ba yung Apostles' Creed? Ito po yung mahaba, no ho? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the only begotten Son. Kung minsan po, hindi natin masyadong siniseryoso itong credo na ito. Pero alam niyo po ba, mga igsuon, summarize niyo po ito. At makuha niyo ang atong pagtuo sa Trinity. I believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One God, three person. Nakasummarize po yan. Ibig sabihin, hindi nyo makakalimutan. Ang pagtuo natin, dala-dala ninyo at tatak ng inyong pagkatao. Ito po, mga igsuon, ang regalo na matatanggap natin ngayong kapiyastahan ng Santissima Trinidad. At ito pa po, level up po tayo. Alam niyo po ba na ang bawat isa kawangis ng Diyos? We are created in the image and likeness of God. Sino ang kamukha mo? Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Ang kamukha niyan, hindi ang nanay, hindi ang tatay. O yung kapitbahay, hindi yan anak sa labas. O hindi yan mukhang ano pa, no?
Kayo po, mga igsoon, ang inyong kawangis in the image and likeness of God. At kung kayo ay kawangis ng Diyos, sinong Diyos? Santissima Trinidad. Father, Son, and Holy Spirit. Nasa inyo, kawangis kayo. Mga igsoon, you have that dignity because you are created in the image and likeness of God. Nakakalungkot, no? Hindi natin na-appreciate to. Marami sa atin na nagsi-self-pity dahil nakikita natin kamalasan ng buhay natin. Kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Yung mga iba, may trabaho na ako, wala pang trabaho. Yung mga iba, maayos ang buhay. Ako, kawawa, kaluoy. O kaya kung minsan malungkot ka, depressed ka, hindi mo napapansin, no? Napapansin mo lamang yung kahinaan mo, yung brokenness mo. Pero mga igsoon, ha? Remember this. You are created in the image and likeness of God. May dignity ka. Bakit mo ikukumpara ang sarili mo sa iba? At kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay pinagdadaanan, bakit ka maging broken? Samantalang, may isang Diyos na nagliligtas sa inyo at binigyan ka ng dignity. Hindi ka pwedeng maging malungkot o maging depressed o maging kalat. You are created in the image and likeness of God. At napaka-importante po, tulad ng Santissima Trinidad, relasyon. Father loved the Son. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yung kanilang bonding, yung kanilang relasyon, matibay. And then, love us to the end. Yung love po, yun ang bond of the Holy Spirit. Yung tatlo, Father, Son, and Holy Spirit, communion of love. Kaya nagiging isa sila. Ngayon po, maigsoon, we are created in the image and likeness of God. Dapat din maging man, woman, persons of communion, of relationship. Challenge po sa atin, huwag po kayong hihiwalay sa inyong pamilya. Challenge po sa atin, huwag po kayong kakalas sa inyong community. Lalong-lalo na kapag may problemang pinagdadaanan o kuminsan away-away sa community o away-away sa pamilya. Don't give up. We are a man, a woman of relationship. Dahil nandyan po ang love. Sino man sa atin ang nabubuhay mag-isa? Sino man sa atin ang walang kakilala, ang walang kaibigan, ang puro kaaway? You are not a person of the Trinity. There is no communion of love. Mga igsoon, sana po ngayong kapistahan ng Santissima Trinidad, appreciate nyo, ibalik ninyo ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kung may galit kayo sa nanay ninyo, kung may galit kayo sa tatay ninyo, kung away-away kayo ng magkakapatid, in the spirit, in the love of the communion of the Trinity, isalba po ninyo ang inyong pamilya. In the end naman, wala namang perpektong pamilya. Naghahanap kayo ng perpektong pamilya na walang away-away, na walang pagkawatak-watak. Well, lahat po ng pamilya, walang perpektong pamilya. Kahit po siguro ang apelidin nyo ay perpekto. Kailanman hindi magiging perpekto yan. Nagiging community ka, nagiging family ka, nagiging person of the Trinity ka, kapag sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating
pagkahawatak-watak, differences, may love. May love. I-pray niyo po ang inyong family na sana dumating ang presensya ng Santissima Trinidad, communion of love. Sa ating mga kapatid na nagsaserve simbahan, mga lectors, commentators, choir, sakristan, acolytes, marshals, social com, dito sa ating parish community, sa GKK, kuminsan po, tampuhan, di ba? Dahil nasaktan lang ang ego natin. No? Brothers and sisters, hindi ito simbolo ng pagiging tuod-tuod-gid na kawangis ng Santissima Trinidad. Dapat kahit na sa ating differences, patuloy ang ating paglilingkod, pagmamahal at commitment kay Lord. Tanungin ko ang mga servant leaders dito, kayo po ba ay pumupunta sa simbahan? Nagsuserve ba kayo dahil kay Father? Dahil sa mga kasamahan ninyo? Kaya kapag nasaktan kayo, o kaya kayo ay yung gusto nyo hindi nasunod, magtatampo na kayo at hihiwalay na kayo sa community? Magiging inactive na kayo? Dito ba nakabase ang inyong paglingkod, ang inyong pagiging servant leader? Brothers and sisters, kung ganun po, mali ang inyong agenda. Mali ang inyong motivation. Nandito tayo sa simbahan. Nagsiserve kayo dahil kay God. Wala nang iba. Kay God. Si God na nagmamahal sa atin, si God na faithful sa atin, si God, Father, Son, and Holy Spirit. At wala nang iba. Kaya kahit po anong mangyari sa ating community, nandito pa rin kayo. In sickness and in health, for better or for worse, for richer or for poorer. Mga igsoon, napakaganda, napakalalim ng ating kapistahan ngayon. Santissima Trinidad, iisa ka Diyos. Buhay siya. Pero dapat nakikita ito sa ating pagkatao. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.